Isang mapagpalang marito sa ating lahat. Sa punto pong ito, ang hindi ko dami makasama sapagkat wala po naka-schedule. So, sa bago pong ito ay gusto mo muna rin namin pulisin kung muli na ang pananalangin po natin ay nakalagay yung tinuro ng ating Panginoon Jesucristo sa Matthew chapter 6 na ang sabi doon, kapag kayo mananalangin, ganito yung inyong gagawin. Dahil baka may makarinig ng mga bisita, bakit gano'n yung ating panalangin. Muli ko pong basahin yung tinuro ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi niya dito sa Matthew chapter 6, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na sa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin mo nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, ganoon din sa lupa. So, ito yung tinuro ng ating Panginoon Jesucristo sa mga alagad noong siya ay nangangaral dito sa lupa. At hindi po natin pwedeng iba ito dahil baka maguluhan yung ibang mga nakakarinig, lalo na sa ating mga bisita. So, yun lang po ang gusto kong linawin bago po pumasok sa aking pong tinatawag na paksa. So, ang paksa po natin inihanda ay patungkol sa what you do will last forever. Dahil bumabagtas ako patungo dito po sa Amos, nakahinto po ako sa St. Dominic stoplight. Nakita ko sa billboard itong bagay na ito. Sabi ko parang maganda siyang gawin paksa. Na kung ano yung ginagawa mo, ano yung ginagawa natin, yun yung tatatak sa isip ng mga tao. Di ba lagi natin sinasabi na yung lolo ko talagang nag-porsige para sa aming pamilya. Yung mga magagandang bagay, yung mga natatandaan. Ano po? Kaya ang turo natin sa umagang ito, kung ano yung magandang bagay ang pwede natin gawin sa ating mga kapwa na tatatak sa kanilang isipan. Gaya na lang ng sabihin natin sa mga nakaraang panahon, si Dr. Jose Rizal. Ano yung ginawa niya na napakagandang ginawa niya sa ating bansa? Nagpakamatay siya dahil sa para sa mga Pilipino. Na hanggang ngayon, yung magandang gawa na yun, yung magandang ginawa ng tao na yun, na hanggang ngayon, hindi nabubura. So tayo sa bawat isa sa atin, ano yung ginagawa natin sa kapwa natin na hindi makalimutan ng ating kapwa, lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Ano yung ginagawa mo? Ano yung ginagawa natin para tumatak doon sa isipan ng mga kapatid, lalong-lalo na ng mga nasa labas. Ano po? Kaya pasukin natin yung aking bahagi ng paksa. Ang ginagawa mo sa kasalukuyan ay siya maalala ng mga taong naging kasama mo, maging ano man ito, maging ano man yung ginawa mo, maging mabuti man yan o maging masama man yan. Mas magandang mag-iwan ka ng bakas sa mundong ito ng mabuti. Na yung mabuti ang maalala sa'yo kesa yung masama. Di ba? Sayang yung pagpunta natin sa church o sa pagkakatipon natin kung pipiliin natin yung kasamaan. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan na bilang isang Kristiyano na tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, ang gagawin mo, maging isang halimbawa. Ang sabi po dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, huwag kang makin ng sino mang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran o maging magandang halimbawa sa mga nagsisampalataya. Sa pananalita, ikaw ay maging uliran sa mga nagsisampalataya. Unang-una sa pananalita. Kailangan magkalasang asin ang iyong sasabihin. Hindi yung palagi masasama. Ang mga Kristiyano ay maging uliran sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa kalinisan. Yan yung gagawin ng mga Kristiyano. Yan yung dapat ipadama mo
padama natin sa ating mga kasama sa bahay, sa nakakasama sa trabaho, nakakasalamuha mo. Ito yung tanong, ano yung magandang bagay, yung mabuting bagay na ginawa mo sa kapwa? Tinatrabaho mo na ba to? Yung mabubuting bagay na to? Tinatrabaho mo ba? Ginagawa mo ba yung paraan? Gumagawa ka ba ng paraan para makagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa? Dahil ang sabi sa Matthew 25:34 hanggang 40, kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, ganun yung ginagawa mo sa Diyos. Kung ginagawa mo ng mabuti yung kapwa mo, ginagawa mo ng mabuti yun ang Diyos. Kung ginagawa mo ng masama, yung kapwa mo, ginagawa mo ng masama ang Diyos. Sabi nga dun sa Philippians, kung hindi ako tanggapin ng mga tao, hindi ako yung tinanggap nila. Hindi kayo, kundi ako. Dahil sinabi sa Matthew chapter 25, basahin po natin. 25:34. Kung magkakayo sasabihin ng hari sa nangasa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian na nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad, at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw. Kaya mahalaga po itong pagdalaw ko sa mga may sakit eh. Lalong-lalo doon sa mga tagapag-alaga ng kawan. Kasama po ako ron. Na hanggat maaari, lahat ng mga kapatid na nagkakaroon ng karamdaman, puntahan at kumustahin. Ano po? Trabaho po yun ng bawat isa. Nasabi nga ng kasabihan Tagalog, ang sakit ng kalingkingan dapat sakit ng buong katawan. Ibig sabihin, yung pagdadamayan ay naroon. Sabi niya, nagkasakit ako, inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom? At pinakain ka namin. Unauhaw at pinainom ka. At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? Uhubad at pinaramtan ka. At kailan ka namin nakitang may sakit? Kung nasa bilangguan at dinalaw ka namin. At pagsagot ng hari, at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa ang isa dito sa aking mga kapatid. Kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Kaya kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, yun yung ginagawa mo sa Diyos. Kaya ang itinuturo ng Biblia, hanggat kaya mong gumawa ng mabuti, gumawa ka ng mabuti. Yun ang nakalagay sa Galatia chapter 6 verse 9. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Utos yun. Muni-munihin natin yung mga sarili natin. Ano yung ginagawa ko sa kapwa ko? Tinatrabaho ko na ba yung paggawa ng mabuti? Kasi yung changes naman, hindi kagad-agad yan eh. May gradual, may utay-utay na pagbabago. Dapat mayroong pagbabago. Hindi, mula nung nabautismuhan ka hanggang sa panahon ngayon, walang nabago. Walang nabago sa atin. Kung manginginom pa noon, hanggang ngayon manginginom mo pa rin.